mahal naman hari, Panginoon ng Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos. Isa pa, Panginoon, maraming salamat po sa pagpalang oras na ito. Samahan niyo po kami. Mag-usap po kayo sa bawat sa amin. Salita mo ito bigay, liwanag, paunawa, pwedeng niyo po sa amin ang mga aral po. Magbigay po sa amin, Panginoon, upang kami po, Panginoon, yung maghambang, makalangan po sa inyong mga aral. Lord, salamat po, pagpalain ko sa Kristo. Sa ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naklat po ng Jeremiah, chapter 10, verse 23, ito po ang sinabi. Nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong maghawak ang sarili ng buhay at walang nakakatiyak na kanyang sasapitin. Sa aklat ng Jeremiah chapter 10 verse 23, nalalaman ko po, Yahweh, na walang taong may hawak ang sarili ng buhay at walang nakakatiyak ng kanyang sasapitin. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Sinasabi ko dito na walang taong may hawak ang sarili ng buhay. No? Walang may taong hawak ang sarili ng buhay. Amen? At walang nakakatiyak na kanyang sasapitin. Ibig sabihin, mga kasama, no, sino ang nakakalam itong batang ito ay isang araw ay magiging pulis? Sinong may alam, sinong nakakalam itong batang ito ay isang professional na engineering, professional na doktor? Sinasabi nga dito na hindi natin hawak yung ating buhay. No, kaya mahirap maghatol sa kapwa, no? Itong mayabang nito, no, isang araw, no, ay isang pala siya magiging magiging government worker dito sa barangay. Mayor, kapitan, no, hindi po natin, no, hawak ang ating buhay. Kaya nga walang nakakatiyak na kanyang sasabihin. No, lahat po tayo ay merong itinakdang panahon, merong itinakdaan Diyos, no, sa bawat isa sa atin. Kung nga ay hindi natin alam, sinasabi ko, walang nakakatiyak ng kanyang sasabihin. Maging yung ating buhay, no, dito sa lupa na walang nakakatiyak, no, kung kailan yung hangganan ng ating buhay, kung kailan yung yugto ng ating buhay dito sa daigdig. Natin nga sa aklat ng Lucas, chapter 5, verse 31 hanggang 32, sagot sila na ito, hindi nangangailangan ng mga gamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Hindi ako nagpalito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila ay magsisi. Amen? Spiritually po, lahat po tayo ay may sakit. So, ang may sakit, kailangan po ng gamot. Kasi nasabi ng Panginoon, nagpakito ako upang tawagin ang mga matuwid. Nagpakito ako upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Ibig sabihin, mga kapatid, pinanganak pa lang, sama na, sa inuwal pa lang, makasalanan na. Kaya nga, sa aklat ng Roman chapter 5, verse 8 hanggang 9, sinasabi dito, ngunit itinadaman ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at iyak ang maliligtas tayo sa buot ng Diyos. Amen? Na tayong mga makasalanan. Amen. No? Sa pamamagitan po ng dugo, amen, na Jesus, no, tayo napawalang sala. Sapagkat noong panahon ng lumang tipan, amen, ay mag-aalay ka ng tupa, baka, asno, upang maging matuwid ka sa paningin ng Panginoon. Dito ay mapapawalang sala ka. Amen. Kung ito ay, itong pamamaraan, amen, kung ito yung pamamaraan, amen, nung buhay noon, aalay ka ng tupa, aalay ka ng baka, aalay ka ng asno, para maging matuwid ka sa Panginoon. Amen. Upang sa ganung paraan ay mapawalang sala tayo. Mga kapatid, ang hirap ng buhay ngayon. No? Mag-aalay ka ng baka, mag-aalay ka ng aso, mag-aalay ka ng halo, walang sala ka. Ngunit mga kapatid, itinadama ng Diyos na dito, itinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa.
No, hindi na tayo mag-aali ng tupa, baka, aslong para sa ating mga kasalanan. No, hindi na tayo maghandog ito. Amen? Si Jesus na yung alay. No, siya na yung handog. Kaya sa pamagitan ng kanyang dugo, sinasabi dito na tayo ngayon ay napawalang sala. At iyak ng maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Amen? Ito nga po sa Aklat ng Korinto chapter 6 verse 9 hanggang 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag mong gayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiabid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait sa kapwa, o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? Ito po ang mga taong binabanggit dito ay sila na walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ngunit, amen, ang Panginoon ay napakabuti pa rin. Amen? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, amen, na si Kristo ay mamatay sa krus. Ito nga po sinabi sa unang Juan chapter 1 verse 29, kinabukasan nakita ni Juan na si Jesus ay lumapit sa kanya. Kaya sino siya? Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? Hallelujah! No? Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Kaya nga po tayo mga makasalanan, amen, ay upang magilang tayo, maging bahagi tayo ng kanin ng langit. Amen. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Amen. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Sinabi ni Juan, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. Kung bakit namatay si Jesus, amen, dahil sa ating mga kasalanan. Sabi nga po sa aklat ng unang Pedro, chapter 2, verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasay niya ang bigat ng ating mga kasalanan, upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Amen? So sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan na yung bigat ng ating mga kasalanan. Amen? Wala nang bibigat sa daigdig nito, kundi yung kasalanan. Amen? Na dinala ng ating Panginoong Jesus upang tayo daw ay mamatay na sa kasalanan. Amen? O patayin natin dating pagkatao, patayin natin yung lumang pagkatao. Amen? At binabanggit dito na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kung tayo po ay mamuhay sa kalooban ng Diyos, kailangan natin pag-isip. Kaya nga po, binanggit na parito si Jesus, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Sabi dito ko, kailangan natin mag-isip. Buhay nagpapakito sa inyo, amen, dati po, amen, sa mga nakilala sa akin at sa mga kabats ko noon, amen, kung paano po yung buhay ko dito, amen, na isang makasalanan. Amen. Lahat naman kasi tayo makasalanan, mga kapatid, amen, ako po ay nagsisi. No? Pinagsisiyan ko po at tinalapuran ng ating mga kasalanan. Ako po, amen, hallelujah, na nagtalaga ng buhay, nagsuko ng buhay, naghandog ng buhay sa Panginoon. Ibinigay ko po yung panahon at oras kahit po may trabaho, kahit may pamilya na ako. Amen. Nag-aral po ako ng Biblia araw-gabi. Amen? Doon ko nalaman yung mabuti na magbibigay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Doon ko nalaman yung masama na magbibigay ng puot sa Panginoon. Amen? Sinabi ni Joshua chapter 1 verse 8, giginhawa kayo at magtatagumpay. At doon ko rin po, amen, sa pag-aaral, pagbabasa ko ng kasulatan, doon ko na pagtagumpayan yung mga bagay na pinaniwalaan ko noon. Yung mga bagay na nakalakihan ko, nakasanayan ko, yung mga bagay na kamulatan ko, yung mga bagay na kinahuhumalingan ko. Amen, sa tulong po ng ating Panginoong Diyos. Hindi po dahil ito sa aking lakas o kakayahan, kundi po, amen, sa tulong po ng banal na Espiritu. Espiritu po yung nagdadala, amen, sa atin upang magawa natin yung kalooban ng Diyos. Kaya nga po, sinabi dito na kailangan nating magsisi. Amen? Kailangan nating pagsisiya at talikuran yung ating mga kasalanan upang yung banal na Espiritu ay mananahan sa atin, ay sa atin. Yung isa sa tatawaging alagad ng ating Panginoon.
isa sa tatawaging anak ng Diyos. No, isa sa tatawaging, amen, hallelujah, alipin ng Panginoon at hindi na alipin ng mundong ito. Sapagkat, amen, lahat po tayo ay alipin. Amen. Kung papalipin tayo sa mundong ito, mga kapatid, nagpapakilala na hindi pa tayo nagsisisi at tinatulkuran yung ating mga kasalanan. Pero kung papalipin tayo sa Panginoon, ipapakita natin sa Panginoon yung pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Amen. Sa gayong paraan, amen, sinasabi ng kasulatan, kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang sugat. Sapagkat sinabi ng unang Pedro chapter 2 verse 24, namuhay na kayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Maraming salamat po. Ako po yung manalangin din ang pagtatapos. Mahal na Ama na nasa langit, salamat po sa pagpalang araw na ito, sa oras na ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, magbunga, lumago, Panginoon, ang salita po ninyo, Panginoon, sa mga kasano po, Panginoon, sa lugar na ito. Sa mga kababayan po, Panginoon, sa lugar na ito. Sa mga kapatid ko, Panginoon, sa lugar na ito. Sa mga kamag-anakan ko, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, samahan niyo po sila, Panginoon, maging ganap ang buhay, mahakbangan, malakaran po nila ang iyong kalooban at Panginoon, maging bahagi sila, Panginoon. Maging isa sila, Panginoon, hallelujah, na magbibigay ng papuri parangal sa iyo, saan man, kanino man, amen, saan man, kanino man, kahit kailan, Panginoon, ay ikaw ay tataas, luluwalhatin, paparangalan, buong tabang, Panginoon, ibibigay ang papuri parangal sa iyo, O Diyos. Lord, maraming salamat po, luwalhatiin ka, itinataas kita, dinadakila kita, pinapatutuo kita sa buhay ko. Ikaw ang Diyos ng pagbabago. Ikaw ang Diyos ng tagumpay. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan. O Diyos, sa iyo nga po. Kayo nga po ang source ng lahat ng bagay. At Panginoon, lahat ng bagay, Panginoon, ibinigay nyo. Lahat din pong ito ay babawiin nyo, Panginoon, sa amin. Purihin ka, luwalhatin ka, Panginoon. Salamat po. Ito aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Praise God. Maraming salamat po. Palagi po.